Hello, good evening sa ating lahat, mga kapatid, mga kapwa ko, mamamayang Pilipino, buong Pilipinas. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa oras nito, meron akong isang napakagandang verse na bibigay ko sa inyo. Si-share ko sa inyo sa oras nito na talaga namang magkakaroon tayo ng encouragement at eagerness na gawin kung ano ang tama, gawin kung ano ang iniutos ng Diyos, dahil ito ay may katumbas na kagalakan, katiwasayan, kasaganaan sa ating buhay. Hindi lang sa ating sariling buhay, kundi sa buong bansa. Kaya napakalaki ng magiging resulta kapag ang isang tao ay sumunod sa plano ng Diyos sa buhay niya. Pag-usapan natin ngayon muna ang nangyayari sa ating bansa. Yung trending na yung pinag-usapan ngayon na flood control project ng ating national government. Dahil talagang nagrarally na ang mga tao upang iparating ang kanilang mga hinaing, sama ng loob dahil sa matinding korupsyon na nangyari. Ito ang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Lantaran 1 point something trilyon ang flood control project na pinagparti-parti-parti sa kung sino-sinong mga congressman ayon sa kanilang mga distrito na magkaroon ng flood control project. Katuwang ang DPWH, of course, dahil yan ang ating ahensya ng pagdating sa mga development o construction. Yan. Ang nangyayari dito sa flood control project, ayon sa mga balita din, may mga ghost project na nangyayari. Ano bang ghost project na nangyari? Ano ang ibig sabihin ng ghost project? Ghost project, may pira na pinunduhan ng gobyerno at na-release pero walang project na ginawa. Kaya ghost project ang tawag doon. Yung iba naman, hindi sa ghost project pero substandard ang materyales. Yung doon sa plano kasi, sa mga bidding kasi, DPWH, sila yung mag-a-approve sila mga contractor na yan. Sa DPWH na yan, may ano diyan, may original plan yan, mangyayari na diyan. May original plan na galing sa DPWH na ito ang kanilang susundin. Halimbawa, kontraktor ako, bibigay sa akin ng DPWH kung ako ang nakakuha ng project ng flood control, ibibigay sa akin yung original plan, yung plano ng project, kung ano ang dapat gawin at saka kung anong sukat o kapal ng simento o laki ng bakal. Ganon ang original plano. Halimbawa, doon sa plano nakasulat ang bakal ay makapal, tapos ang halo ay ganito, magandang klase, class A na halo, ganyan. Tapos ang lalim na hukay dapat halimbawa 15 meters, di ba ganon? Halimbawa 15 meters ang doon sa plano, 15 meters. Dapat sundin iyon ng mga kontraktor. Kasi ang mga kontraktor naman, ayon sa aking pag-research, ang mga kontraktor pala ay nakakakuha sila ng halimbawa government project
pwede silang makakuha ng 10% hanggang 20% na komisyon doon sa cost ng project. Halimbawa, 10 million ang project ng isang flood control. Halimbawa, 10 million. Yung iba naman, ang ini-estimate naman nila, 10 million, yung sa pagbibidding nila, nagbibigay yung DPWH, halimbawa, bigay siya ng yung halaga ng project ng flood control, halimbawa is 30 million. Halimbawa, 30 million. Karamihan ang nangyayari dyan, ang nananalo, yung mga mababang bidder, the lowest bidder, ang magiging, ang mananalo dyan. Kaya ang nangyayari dyan yung iba, ni-estimate nila. Halimbawa, 20 million ang cost ng project. Gagawin nila dyan, 19.5, ganyan, 19.7, 19.3. Siyempre, yung lowest bidder, yan ang mananalo. Estimate na ng kontraktor yan na may kikitain sila dyan sa 20 million na project na yan. Pero dapat sundin ang original plan yan, kasi alam ng mga DPWH ang halaga ng project na yan. Alam nila yan kasi mga engineer din ang mga karamihan ng mga empleyado dyan. Mga engineer din, mga architect din iba dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung magkano ang aabutin. Kaya doon sa ano na yan, project na yan, andun ang kanilang kikitain. Pero dapat sundin ang original plan. Yung 15 meters na lalim ng hukay, yung timpla, class A, halimbawa ganon. Tapos yung bakal, makapal. Tapos yung lapad niya, halimbawa, 2 dipa ang lapad. Pero para madaanan ng tao, parang pasyalan, flood control nga eh. Ganon. Ang nangyayari dito ngayon sa ating bansa, nagkaroon ng sabuatan. DPWH, contractor, and the congressman, nagkaroon ng connivance, sabuatan, na ang pundo ay kanilang pinagpaparte-parte. Hindi na nasunod ang original plan. Bakit kamo? Halimbawa, ang project ng flood control 1 billion. Halimbawa lang. 1 billion ang cost ng project ng flood control. Ngayon, mag-uusap-usap muna yan sila. Kasi unang-una, ang congressman, mangungumisyon yan. Ako ang kontraktor. Bago ibigay sa akin ang project na yan, kakausapin muna ako na ako kontraktor. Sige, ikaw ang papanalawin ko, pero magkano commission ko dyan? Kukunin ko ang 20% dyan, halimbawa, ganyan. Ngayon, ako kontraktor, gusto ko makakuha ng project na yan, 1 billion yan. O sige, kukunin niya yung 20% ng kontraktor. Magkano 20% ng 1 billion? 200 million. So, madali salita, 800 million na lang ang pondo. Kukuha din si DPWH. Halimbawa, 10% ang kukunin ni DPWH. O, 100 million. O, magkano na lang ang natitirang pondo? 700 million na lang. Ang gagawin naman ngayon ng kontraktor, dahil kung susundin niya ang original plan nila na buhos, na tapang ng timpla, kapal ng bakal, lalim ng ng hukay, pag sinunod niya yun, wala na siyang kikitain dyan. Kasi kinuha na ng mga magnanakaw at kurakot na politiko. Pati ng sangay ng ating ahinsya na kurakot. Kinuha na nila. Ang gagawin nila dyan, isa-substandard nila yan. O di kaya ghost project na lang nila yan. Sa substandard nila kasi kailangan meron silang makitang report, may accomplishment na makita. Hindi lang susundin ang plano na original. Kaya kikita pa rin sila ng malaki. So ano nangyayari?
Kunting baha, warak na ang flood control. Bakit? Hindi matibay. Hindi nasunod ang original na plano. Bakit? Dahil sa corruption. Ang corruption, mga kapatid, yan ang salot sa ating bansa. Hanggat ang namumuno sa ating bansa ay kurakot, walang mangyayaring pag-unlad ang ating bansang Pilipinas. Totoo yan sinasabi ko, mga kapatid. Hanggat andyan ang korupsyon sa ating gobyerno, hindi unlad ang ating bansa. Biruin mo, 1 trillion flood control. Kung ilagay nila sa education yan, di marami sana mga mahihirap na natulungan sa tuition fee sa kolehiyo. Kahit kolehiyo lang, senior high, junior high, kahit hindi na bigyan ng tulong yan. Kasi ang mga local government natin, yung municipalities, yung ating provincial government, tumutulong naman sila sa mga senior high, sa mga junior high. Meron naman sila mga scholarship. But dapat i-priority natin ang ating mga kolehiyo. Kasi ito na ang pinaka-foundation nila. Ito na ang pinakasusi nila. Andito na sila sa dulo na kung saan pag nakapagtapos sila, tagumpay sila. So, kailangan nila ng tulong ng gobyerno in terms of financial. Kasi lalo ng mga ordinaryong mamayan na mahirap, ang mga magulang walang kakayanang bigyan ng magandang edukasyon o pang tuition ang kanilang mga anak. Kaya ang ibang mga magulang nangungutang dahil sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ako, inaamin ko sa video na to, nag-aaral lang anak ko sa kolehiyo, nangutang ako. Kasi walang support ang government. Kahit man lang sana kalahati ng tuition. Yung tuition ng anak ko, nasa mahigit, kung di ako nagkakamali, naalala ko, nasa 24,000. Kung biakin yon 12,000, magaan na sana. Tulong ng gobyerno. Kaya sana, i-priority sana ng ating government ang education. Kasi once na ang mga ordinaryong mamayan ay nakapagtapos ng pag-aaral sa mga kurso nila, doon na ngayon magsisimula ang pag-angat o pag-asinso na kanilang buhay. Kasi iba talaga ang mayroong natapos na pinag-aralan. Kaya mong sumabay, kaya mong mag-apply ng trabaho na hindi ganun kabigat. Ibig sabihin, magiging hindi ka namang totally yayaman, depende naman sa'yo, pero nabigyan mo ng importansya o kaginhawaan ang iyong pamumuhay. Hindi ka na tulad ng dati na hindi nakapag-aral. Dahil nakapag-aral ka, medyo okay na. Nagkakaroon ka ngayon ng mga pangarap. Yan ang kailangan ng ating mga ordinaryong mga mayan. Kakaroon ng pangarap. Ang katuparan ng kanilang mga pangarap ay ang makapagtapos ng edukasyon, kolehiyo. So ngayon, ano ang mangyayari ng ating bansa kapag ang mga namumuno ng ating bansa ay kabila-kabila ang mga kurakot, ang nakawan ng ating pundo? Kasi ang mga namumuno sa ating bansa, hindi sila ang may-ari ng pera na yan, ng pundo na yan. Caretaker lang sila dyan. Pinagkakatiwala lang sila sa kanila yan, ng taong bayan. Kaya ibinuto sila dahil may tiwala ang taong bayan sa kanila na pamahalaan o mag-take care sa pundo na yan, na ang pundo na yan dapat mapunta sa tamang project, sa tamang mapupuntahan na mapapakinabangan ng mamamayan. Dahil kapag napakinabangan ng mga mamamayan ang pundo na yan, babalik din sa ating bansa.
Nagits nyo ko? Halimbawa, edukasyon. Nabigyan ng pundo na priority ng ating pamahalaan. Mga edukasyon. Marami ngayon nakapag mga degree holder na sa ating bansa ng mga ordinaryong tao lang. Tapos ngayon, yung mga tao na to, mga mamayan na mga degree holder na sila, nakapagtrabaho ng maayos, pumunta ng ibang bansa, mga engineer, mga doktor na yan, nakapagtapos na sila. Ano mangyayari? Babalik yan sa ating bansa. Sa anong paraan? Kasi magbibigay sila ng buwis sa ating bansa. Yan. Diba? Yan. Yan ang good governance na mapapakinabangan ng mamayan ang pundo ng bayan, pero pag nagtagumpay ang mga mamayan, babalik din ito ng mamayan sa bayan yung mga taxes nila, taxes natin, upang manatili ang cycle ng ekonomiya ng ating bansa. Tuloy-tuloy hanggang sa next generation, ganun pa rin ang sistema, kaya lalago ang isang bansa o unlad. Pero kung katulad sa ating Pilipinas, na kabila ang nakawan, kurakutan, lugmok ang ating bansa. Walang mangyayaring pag-unlad ang ating bansa. Ang kawawa dito ang mga ordinaryong mamayan tulad natin, na walang ibang inasahan kundi ang trabaho lang na ang mga nasa mamuno na yan, ang mga nasa politiko na yan, ang lalaki na ng mga sahod, pero nagnanakaw pa. Ang tawag niyang greedy, sakim, makasarili. Tayo mo, pag natapos ang kanilang termino, saan pupunta mga yan? Lilikas din mga bansa yan, doon sila magtatago. Yeah, ganyan. So, ang resulta ng isang bansa, kapag ang namumuno sa ating bansa ay mga kurakot, ay korupsyon, babagsak ang ekonomiya ng ating bansa, lalong maghihirap ang ating bansa. Hindi uunlad ang ating bansa. Kasi ang namumuno, kurakot, korupsyon ang salot sa ating bansa. Hanggat hindi naalis ang korupsyon sa ating bansa, mananatiling lugmok o mahirap ang ating bansa. Paano ito ngayon masosolusyonan? Paano ngayon uunlad? O paano ngayon may babalik ang kaayusan ng ating bansa? Sa paanong paraan? Tulad ng sinabi ko kanina, may babasahin ako na isang Bible verse sa inyo sa gabing ito. Makikita natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Babasahin ko lang. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda ng salita dito ng Diyos sa mga Israelita, sa kanyang bayang pinili. Pag sinabing bayang pinili, mga kapatid, yung mga taong may pananampalataya sa Diyos, mga Christian country. Ang ating bansa ay Christian country. Kristiyano tayo na bansa. Ngunit, bakit naghihirap ang ating bansa? Tulad ng sinabi ko kanina, dahil sa korupsyon. Hindi mawala ang korupsyon. Kaya ano ang paraan para maging maunlad, may ayos ang takbo ng ating bansa? Ang sabi ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos dito, sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili
ay magpakumbaba. Isa-isahin natin mga kapatid. Ha? Kasi marami dito ang inutos ng Diyos na dapat gawin natin. Ha? Magpakumbaba. So, gusto ng Diyos na ang mga tao ay magpakumbaba sa Kanya. Anong ibig sabihin? Yung humbleness na hindi ka nagmamataas sa harapan ng Diyos. Ha? Manalangin. Sabi dito. Prayer. Prayer. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Hanapin ang Diyos at talikdan ang kanilang kasamaan. Paano hanapin? Madali lang. Madali lang hanapin ang Diyos. Dito lang sa Bible. Malalaman mo na kung nasaan ang Diyos. Ba? Dito lang. Reading the scripture lang ang kailangan mo. And then prayer. Sabi dito, prayer. So, basa natin kasunod ha. Manalangin, hahanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. May pangako ang Diyos sa mga Israelites dito. Ngayon, ibalik natin sa ating bansa. Ibalik sa ating bansa. Puntahan natin ang ating bansa. Uunlad at magiging maayos ang takbo ng ating bansa kapag ang mga namumuno sa ating bansa ay magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Manalangin. Dito ha, hanapin ang Diyos. Hanapin ang Diyos. Magbasa naman kayo ng Biblia. Read the scripture every day. Ito ang pinakamagandang sinabi ng Diyos dito. Sabi dito, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Ito ang gusto lang ng Diyos. Magpakumbaba ang mga namumuno sa ating bayan. Hanapin ang Diyos. Manalangin. Talikdan ang kasamaan. Ano ang kasamaan na ginagawa ng ating mga namumuno ngayon? Ang nakawan sa ating gobyerno. Ang korupsyon. Ito ang kasamaan na hindi kayang talikuran ng ating mga namumuno sa ating bansa. Kaya lugmok ang ating bansa. Kaya hirap at ating bansa. Kaya maraming nagrarally sa ating bansa dahil hindi nila maalis, maiwasan ang korupsyon. Pangako ng Diyos, kapag ginawa natin ito, kapag ginawa ng mga politiko natin, kapag ginawa ng mga namumuno sa ating bansa, ito ang pangako ng Diyos. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Pag tinilikdan ang kanilang kasamaan, kapag inalis nila ang korupsyon sa bansa, uunlad ang ating bansa. Ang pundo ng ating bansa mapupunta sa tamang paglalagyan na mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino, hindi na kung sino lang mga politiko. Kaya uunlad ang ating bansa. Ito ang pangako ng Diyos. Bakit ko nirelate ito sa verse nito, ang pangyayari sa ating bansa? Kasi meron talagang similarity dito, na kung ang ating bansa, ang ating mga pinuno ay mga namumuhay sa kasamaan, namumuhay ng katiwalian, korupsyon, hindi malulugod ang Diyos sa ating bansa. Hindi malulugod. Kasi andyan ang korupsyon. Kapag nawala ang korupsyon, ang katiwalian, uunlad ang ating bansa. So pagpapalain ng Diyos ang ating bansa kasi ang ating pundo mapupunta sa tama. Kaya sa mga panawagan ko sa mga namumuno ng ating bayan, politiko, mula sa Pangulo pababa,
Magpakumbaba kayo sa Diyos. Manalangin kayo sa Diyos. Talikdan ang inyong mga kasamaan. Kung may mga korupsyon kayo na ginagawa, may katuwalian kayong ginagawa sa ating gobyerno, please, iwanan nyo na yan. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Dahil ang sabi niya dito, patatawarin niya kayo kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Magpakumbaba. Humbleness ang kailangan ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na tayo maging mataas sa harapan niya. Gusto ng Diyos tayo ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Dahil siya lang ang mataas, ang Diyos lang. Dapat tayo, dahil tayo yung mga nilikha niya, dapat tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dahil siya ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At pagpapalain tayo ng Panginoon kapag sinunod natin ang kanyang mga payo dito at utos sa atin dito sa scripture na ito. So, salamat sa gabing ito. Nawa meron kayong natutunan, nawa ang mga mensahe ng Diyos na ito ay makarating sa mamayan, lalo na mga nasa gobyerno. Pagpalain tayo ng Panginoon kapag ang ating mga namuno ay tinilikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos, magpakumbaba, manalangin. God bless Philippines.